ba ako? Ganito kasi yon. Before may kasambahay kami, yung age niya is 50. So, hindi ko alam yung exact age niya. Hindi niya kasi sinasabi yung exact age. Maybe denial sa age niya. So, medyo mataray. Yung pagkakilala ko sa kanya, mukha pa lang mataray siya. Tapos maarte kasi sabi sa kwento niya, lumaki siya sa luho, hindi siya lumaki sa hirap. Kaya lang naghirap lang siya kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro nagrebelde siya, yung mga ganong klaseng tao. So ganoon na nga. So, okay lang naman sa akin. Medyo malaki kasi yung bahay namin. So, at isa pa siya, naghanap pa kasi ako ng pangalawa. While hindi ako nakahanap, hindi ko siya pinapalinis o pinapatrabaho sa second floor. Doon lang siya sa first floor. Naglilinis, at saka naglalaba. At saka hindi ko rin siya pinapaluto. Kasi, yung husband ko kasi, talagang namimili siya. Tinitingnan niyo muna yung tao if okay magluto para sa kanya o hindi. Parang gano'n nagtabay sa ganon. So, hindi ko siya pinapaluto. Ako yung naluto. Yung trabaho niya lang is naglilinis sa first floor at saka naglalaba. So, pagpasok niya, may labandera din kami noon. So, hindi siya nakalaban ng mga 1 month siguro. So, after 1 month, so, yung first laban niya, hindi siya nagkalagnat siya after that. So, hindi ko alam kung yun yung cause, pero nag-absent siya mga 1 week. And then, pagka next na namang laban niya, nagkalagnat naman siya. So mula nun, hindi ko na siya pinalaba. So, ako na lang talaga yung naglaba. Ako yung maglaba, nagluto, tapos siya, linis sa bahay. Tsaka, ini-include ko na yung taas. Kasi, ako naman yung maglaba, ako din naman yung magluto. So, sinali ko na yung itaas. Sabi ko sa kanya, linisan mo lang yung buong bahay. Tapos, ako na lang yung maglaba at saka magluto. So, ganun yung setup namin. At wala naman akong problema sa trabaho niya kasi talagang kung anong arte niya sa katawan, ganun din siya ka-arte maglinis. So, malinis talaga siya. So, wala akong problema doon. So, yun na lang yung naging setup namin. So, kung anong pwede niyang trabahuin, yun na lang. So, ako yung nag-adjust sa kanya. After mga 2 months yata yun, nagtrabaho siya sa akin, nakwento niya, nagka-problema siya sa kanyang live-in partner. May issue. So, talagang problemado siya. Mga 2 days, 3 days yata yung lagi niyang iniisip. Talagang parang on the verge sila ng paghihiwalay. Ganon kalala yung away nila. So, one day, nang pagpasok niya, medyo matamlay siya sa araw na yun. So, nag-map siya sa kitchen area. Siya kasi, pag nagmamap siya, talagang may sabon. Talagang sinasabunan niya. So, talagang slippery. So, nakalimutan niya. Mga mga 10 AM. So, nakalimutan niya na nabagok daw yung ulo niya. Na-slide siya at saka nabagok yung ulo niya. Wala rin kasi kaming CCTV. Nandyan, sa taas lang kasi kami lagi. So, hindi ko nakita yung pangyayari at wala rin kami CCTV. So, nalaman ko lang yung nag-eat na kami ng lunch kasi pag afternoon kasi hindi ako nagluluto ng lunch. So, inaano ko lang, bumibili ako or kung ano lang, mga canned goods. Basta, kasi yung mga bata kasi nasa school ng lunch break, ng lunch time. So, hindi ako nagluluto. So, pagbaba namin, mga 12, almost 1 PM na yon. So, dun, sinabi niya sa akin na bagok daw yung ulo niya kasi ganito, nagmap siya sa floor na may sabon, tapos hindi niya naalala na nagmap pala siya doon. So, pumunta siya sa sala, tapos pagbalik niya sa kitchen, na-slide siya. Tapos nabagok daw yung ulo niya, medyo malakas daw. So sabi ko, so ano nang feelings mo ngayon? Masakit ba? Ganito. Tinanong ko siya. Tapos sabi niya, okay naman. Yun yung sabi niya sa akin that day. So okay lang naman dahil masakit kanina. Akala ko mahihimatay na ako, sabi niya. Pero ngayon okay na. Yun ang sabi niya sa akin. So since hindi rin naman kasi siya so talagang lagi ko siyang tinitingnan kung ano yung mukha niya, kung okay ba yung katawan niya, nagsusuka ba siya. Natapos yung araw na okay siya.
Ganon. So, pagka kinabukasan, yung asawa ng husband ko pumunta, yung ina ng husband ko pumunta sa amin. Tapos, doon siya nag-share na lagi daw sumasakit yung ulo niya. So, kasi, di ba may ano kasi tayo, pag may something dun sa head, nabagok tayo. So, pag nagsusuka tayo within 24 hours, yun yung alam ko ha, hindi naman ako eksperto. Within 24 hours, talagang may blood clot. Pero pag hindi tayo nagsusuka, okay lang. Parang ganon. So, sinabi sa ano ko, biyanan ko na ganito daw, laging sumasakit ang kanyang ulo, na ano daw siya, nag-take ng mga pain reliever. Tapos, yung biyanan ko naman yung nagsabi sa akin. Natin yan para naman sure, para ayaw ko rin naman kasi may mangyaring masama dito sa loob ng bahay ko. Tapos alam ko naman na obligasyon ko din kasi nandito ka nagtatrabaho sa amin. So yun, sabi ko sa kanya, binigyan ko siya ng 1,000 para pamasahin niya dun sa pauwi sa kanila para magpa-check up. Tapos hindi niya yung ginawang pamasahe, yun yung pinapa-check up niya dito, so hindi siya umuwi. So dito lang siya sa lugar namin nagpa-check up. Tapos family Dio, nag-chat siya sa akin. Sabi niya na manghingi daw siya ng 5K pangdagdag kasi magpa CT scan sa isang, hindi ko na lang pangalanan, isang parang siya yung pinakamahal na hospital sa lugar namin. Parang ganun sa probinsya namin. So, sabi ko sa kanya, naku, private yan, mahal yan. Kasi, ako kasi, guys, lumaki talaga ako sa hirap. Nasanay ako sa mga mumurahin, sanay ako sa public. So, kung kaya naman talagang i-public at saka yun yung kaya, talagang ipapublic ko. So, hindi ako yung napaka-arte, hindi ako yung social na tao. So, sabi ko sa kanya, sa public mo na lang ipa-CT scan kasi hindi din naman yung mura yung CT scan sa public, no? Naalala ko mga siguro 4 years ago, 5 years ago, 3,500 yung CT scan sa public. Hindi ko alam ngayon, maybe 5,000 na. So sabi ko sa kanya na, no, hindi ka nang, sabi ko, tinext ko sa kanya na, sa public na lang tayo, kasi mahal yung private. Tapos hindi siya nag-reply. So nabothered ako. So pinatawag ko kinagabihan, pinatawag ko siya, pinapunta ko sa bahay. Sabi ko sa kanya na i-public na lang. Tapos parang nag-insist siya, doon siya talaga sa private. Sabi ko, magkano ba yung CT scan dyan sa hospital na sinasabi mo? Tapos sabi niya, mga mag-range daw ng 9,000 up. So napashock ako, ang mahal naman, pero tapos parang ini-insist niya talaga na private gusto niya. So parang na-shock ako, talagang sabi ko sa isip ko, naku, hindi ko siya ma-reach. Ako nga ito magpa-public, tapos siya yung kasambahay ko, private, tapos ako yung nagpapasudo sa kanya. Ako, pag may mga public ako, talaga doon ako pumupunta sa mga public or may free or ano pa yan. Tapos siya yung magpa-private, parang hindi ko ma-take. Siguro yung iba, siguro yung mga totoong mayaman, hindi naman kasi ako totoong mayaman, na luwag-luwag lang sa buhay. Pero siguro yung mga mayayaman na sobrang yaman, so pinaprivate nila yung mga nila. Ako kasi, ganito, yung kasi, ako, public, tapos siya, nakasambahay ko, private. Parang hindi ko yun matake. Ako nga, tinitipid ko yung sarili ko. Parang ganon. Tinitipid ko nga yung sarili ko, tapos siya yung nagpipera sa akin. Talagang tapos para to end the talks, kasi mahaba na
talagang ine-insist niya doon siya sa private. So sabi ko sa kanya, sige. So mag-usap kami sa husband ko, tapos ibibigay ko yung pera pagka kinabukasan. So nag-usap kami ng husband ko, may din kasi siya, may advance na 5K. So sabi ko sa kanya sinabi ko sa husband ko na bibigyan na lang natin, tapos hindi na natin pababalikin ng trabaho para na lang ma-end at saka ma-sure na wala talaga siyang walang sa kanyang ulo, kasi obligation din naman natin yan, tapos magpa-private siya. Sige na lang, hayaan na lang natin, pero hindi na tayo magpapatrabaho sa kanya ulit. So yan yung sinabi ko. So yun, kinabukasan binigyan ko siya ng 10,000, tapos may advance siya ng 5,000, tapos binigyan ko siya ng 1,000 before. So ang total niyan is 16,000. Talagang sa lang yun ha. Tapos sabi ko, pinaperma ko sa kanya. Tapos actually hindi niya ako binigyan ng result ng CT scan. At saka sabi lang niya, tinanong ko sa kanya, nagkita kami, kumusta yung CT scan mo? Sabi, may kunti lang, tapos lang daw, binigyan lang siya ng gamot. Tapos hindi niya pinakita yung resibo sa akin. So talagang may may lapses. Tapos sabi niya, babalik daw siya sa trabaho. So sabi ko, hindi na, magpahinga ka na lang, okay na, hindi na ako maghahanap na lang ako ng iba. So sabi ko sa kanya, hindi ko na siya pinabalik. At saka mula noon, nang hindi ko siya pinabalik, since kapitbahay kami, ang pangit na niya ng ugali niya. Talagang before, sa hindi pa ako nakahanap ng bago, nagsimasmile pa siya sa akin. Pag nakita niya na may bago na akong kasambahay, talagang pag nagkita kami, sinisnab niya ako, hindi siya tumitingin. Pag nakatingin siya, tapos nakatingin na yung mata namin dalawa, talagang lumilingon siya. So ganun, so sabi ko sa sarili ko, masama ba ako? Bakit siya galit? Hindi ba dapat ba ikagalit yung ginawa ko? Kayo nga, sabihin nyo nga sa akin, dapat ba siyang magalit sa hindi ko pagpabalik sa kanya? Hindi ba rights ko rin yun? Kasi hindi ko siya ma-reach eh. Ganyan yung level niya. Mataas yung level niya. Ang level ko mababa lang. So, hindi ko siya reach. Kaya pinakawalan ko. Masama ba yun?